Hi guys! Happy New Year! Ito ang aking attempt to restart the vlog. New Year, new vlog. Ten, ten, diba? Happy New Year. Ten, 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 ten. Okay, so 9%. I'll gather my thoughts. Hindi ko alam sasabihin ko. Ayoko sabihin na ganun kasi baka mamaya hindi ko makaano. Gawin mo lang kasi. Gawin mo na lang kasi. Ay, sige ko nagre-react. Since it's New Year, bago dito sa channel na to, puro wala ka nang gustong sabihin. Ano ka magre-restart ng vlog? Tama na. Okay guys, napakadami ko ng attempt sa intro natin. Intro natin, pero hindi ko talaga magawa. Hindi ko alam kung paano magsa-start. Anyway, since New Year ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo, every New Year, meron kaming tradition ni Kel, which is, naglilista kami ng mga, what are we thankful for the past year, and then what are our prayers for the next year, so for the upcoming year. So gusto ko lang i-share sa inyo ang aking thankful for list ng 2025. So guys, maraming nangyari ng 2025. Sobrang dami nangyari. 2025 is a year of growth for me. Yung huling vlog natin is nung nakuha natin tong bahay na to, which is napakalaking blessing para sa aming dalawa ni Kel. That was ending ng 2024. So, end of 2024, nag-start din kami guys ni Kel ng IVF process. So, if you don't know IVF, it's an artificial way na para magkaroon kayo ng anak, para magka-baby, ganyan. So, I don't think I shared this with you guys, na me and Kel, we are suffering from infertility. I guess that's another story for some other time. Pag meron akong time, i-expand ko siguro yun. Pero yun, nag-IVF nga kami at nag-fail yun, unfortunately. So, that was end of 2024. And yung effect nun, for me, umabot ng 2025. Yung IVF guys, yung infertility, yung mga ganong bagay, sobrang isolating niya na I really felt so alone. Hindi ko alam, pero parang sobrang bigat talaga para sa akin nung pinagdaanan namin dun sa journey na yun, for me to find ways to heal from that. And number one ko talaga, that I know in my heart and my mind, is to seek God more. So one of the things that I am thankful for 2025 are old and new relationships guys. 2025 sobrang naging malaking impact sa akin yung relationships. Dun ko talaga na-realize yung meaning and value nun. Kapag nasa ibang bansa ka guys, napakahirap kapag wala kang solid foundation ng relationship with your friends or other people, kasi wala yung family mo dito eh. So yung mga naging family namin dito, sobrang malaking tulong dun sa pinagdaanan namin, dun sa infertility journey namin, and also yung mga new relationships na nagbunga sa patuloy na pag-seek natin kay God ng healing. So, napaka-importante nun guys na meron kayong relationships na trusted relationships. Tapos yung meron kang safe space for you to be just yourself. So, 2025, ang mantra ko nun is to find my purpose, God-given purpose. Doon sa journey ko ng paghahanap ng healing, nandun din yung
ano nga ba talagang for ano nga ba talagang purpose niyo sa akin, Lord? So, sa paghahanap ng purpose na yun, guys, no? Sali ako sa ganito, sali ako sa ganyan. Dami kong mga na-meet na tao, which is napaka-positive ng effect sa akin. Nakakatuwa kasi you meet people, tapos you get to know their stories, and then you see how God is working in their lives. Tapos through that, nagpo-progress yung healing. Kasi mas nakikita mo yung mga magagandang bagay na ginagawa ni God sa buhay ng ibang tao. At the same time, pag nakikita mo rin yung mga magagandang bagay na ginagawa ni God sa buhay mo. So that's what happened to me. Tapos mas na-excite ka lang lalo to explore ano pa ba meron dyan, Lord. And then, dun sa process of finding my purpose, I realized hindi naman pala kailangan grand yung purpose. Basta ang nasa isip ko noon, parang dapat grand. Dapat something na big. But I realized at the end na hindi pala ganun. Your purpose can be just as simple as paggawa ng breakfast sa asawa mo tuwing umaga. Pagbigayin mo ng kape sa kanya. Or pag-work mo, araw-araw, pagpunta mo sa office para magtrabaho, para makapag-provide for your family. It can be as simple as paglilinis, paghuhugas ng plato, calling your mom or your parents, your siblings, being there for a friend, pagpapaligo ng aso, showing up kahit na sobrang hirap para sa'yo. So yun, ang dami ko na agad na realize through those new relationships na binigay sa akin ni God, na kung hindi ko inalaw yung sarili ko na to be out there, to try and seek healing and growth inside of me, hindi ko yun mararanasan at wala akong marirealize. Na marami tayong pinagdaanan noong 2025 sa family. Mga nagkasakit, ganyan. Tapos ang pinakamalaki noon, si Lula. So, wala na po si Lula. My lola na 96 years old. Ayun, nawala na si Lula. But I'm thankful na nakauwi pa ako doon para sa burol niya at sa libing niya. And naabutan ko pa siya, kaso lang hindi na siya nagre-respond that time. Tulog lang siya nun. Pero nakausap ko pa siya ng yung parang nagre-respond pa siya na nasa airport ako pauwi ng Pinas. Yeah, it's her time, and I know I know that she lived her full life. Sobrang happy ng life niya. Siyempre, another thankful for is my husband. Sobrang laking tulong ni Kel. And nakita ko rin talaga yung growth niya sa pagsusupport niya, lalo na emotionally and spiritually. Which is nakakatuwa naman. And then, I am thankful for my job. Sobrang nag-a-adjust pa rin ako, tas ang dami ko pa rin natututunan hanggang ngayon, guys. Akalain nyo, naka 1.5 year na tayo dun sa trabaho natin. And hopefully, mas tumagal pa tayo. Kayanin ko pa. And then, syempre, Kiko, which is katabi ko ngayon. Nandito siya ngayon, guys. Ayokong guluhin yung camera. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero si Kiko sobrang big source of joy namin. Grabe. Nakakagigil lang. Tapos parang sobrang full of love. Tapos syempre yung mga close friends ko sa buhay ko. And then family. Yun, sobrang thankful ako dun. And sa mga taong sobrang intentional sa pagiging present sa buhay namin dalawa ni Kel last year. Yung sobrang thankful ako dun. And then, of course, this house, itong
bahay na tinatawag naming tahanan. Tama ba yun? The house that we call home. Wala, every corner ng bahay na to. So, sobrang grateful ako talaga. Hindi ko na-realize na nung nagdi-discuss kami ni Kel nito, na siya yung nagsabi na yung first year namin dito sa house daw, sobrang thankful siya. Tapos, ang sa akin nakalagay lang, house or home. Tapos, di ko nga na-realize, no, oo nga, first year pala namin dito sa bahay na to. So, yung journey namin na yun, na unang taon dito sa bahay na to, sobrang grateful din ako for that. Ang daming nasira. Hindi naman dami nasira. Almost nasira yung namin guys, yung HVAC namin, aircon, which is isa sa mga pinakamahal na parte ng bahay dito. Kasi dito centralized guys. So, naka-stress din yon. But, praise God na na-extend pa, hopefully, for more years. Wag muna sanang palitan. Anyway, so yun lang naman. Syempre meron ding mga prayers, but siguro hindi ko na i-share yun sa inyo kasi sobrang dami na. Pero meron akong dinagdag dun sa listahan namin. Sabi ko kay Kel, what is the biggest lesson of the year for you? Ganon. So, ang biggest lesson of the year for me is that without God, I am nothing. So, diba meron sa Bible na I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ako masaulo masyado ng mga Bible verses, guys. Pero yun, naalala ko yun. Which is sobrang totoo, guys, for me. And will probably remember that throughout my lifetime. Nagawa ko lahat. Yung journey ko of healing, I think, nandoon na tayo sa end na yon. And hindi ko magagawa yun mag-isa. Ayun lang naman, sobrang seryoso tong sit-down video natin. Our very first video of 2026 and my attempt to restart this vlog. So, medyo yung boses ko ngayon, guys, kasi may sakit tayo ngayon. Tapos bigla na lang pumasok sa isip ko na kunin mo yung camera at mag-vlog ka. Kung anong i-vlog, hindi ko alam. Since it's New Year, shinare ko na lang sa inyo yung tradition namin ni Kel. And I hope meron kayong nakuha from there. Pwede nyong start yung maybe that tradition too. And hindi pa huli ang lahat. Kakampisa pa lang ng taon. So, magandang activity yun. Actually, kasi nakikita nyo, yung mga prayers nyo ngayon, i-review nyo for next year. Kung ano ba, yung mga nabigay ni Lord. And nakakatuwang kapag tinignan niyo yung mga listahan nyo. Kasi sigurado ako, guys, na most of your list will be check. At kung hindi man, alam natin na may right timing si God para doon. Yun lang naman, kung nakaabot ka dito sa end ng video na to, maraming salamat. Thank you so much for watching sa ilang minuto, baka 30 minutes to ng pagdadadak ko. As promised, papakita ko sa inyo si Kiko. Andito siya. Oh, teka. Kiko, say hi to them. Hi guys! Thank you so much for watching. Happy New Year and God bless you all. Bye!